Matindi pala itong si Atong Ang, Charlie Atong Ang. Grabe palang mga negosyo nito, lalo ng sabong. Ay dyan pala sa sabong, sabong, bilyon pala kinikita dyan isang araw. Malaking pera na pala ang hinold. Hindi na pwedeng galawin ng mga nakapangalan sa kanila sa iba-ibang bangko dito sa ating bayan, sa ating bansa. Kasi ang sinasabi po ngayon ng Department of Justice, umabot na po ng 21.2 billion pesos ang pinahold, hindi na pwedeng galawin sa mga bangko ayon sa Anti-Money Laundering Council. Yung iba dyan, merong Court of Appeals order. Na-press na po, na-hold na, hindi na po pwedeng galawin. Yan po yung pagpapatunay na meron talagang malaganap, matinding nakawan, korupsyon sa ating gobyerno dahil inabuso ang mga project sa Department of Public Works and Highway, Flood Control Scam at Infrastructure Program. Kasi ito pong 21.2 billion, okay? Ito po ay malaki kahit papaano, pero maliit pa ito kung ikukumpara sa daan-daang bilyon at umabot ng 1.7 trillion ang nawala sa kaban ng bayan simula noong 2016 hanggang sa kalahati ng taong 2025. Bago ini-expose ni Pangulong Marcos ang korupsyon at ipinatigil at nagkaroon ng malawakang investigasyon. Kahit papaano, na-hold ng AMLA ng gobyerno ang 21.2 billion. Pero maliit nga po ito. Kasi kung yung mga gunita, yung palang hong diskaya So, sa unang mga investigasyon, halos 200 billion ang project na napunta sa kanya. Kung yan diskaya family pa lang, ay ang daming kontrakto. 200 billion mula noong 2016 at inamin na diskaya, mula 2016, nakapasok na sila sa national government under Duterte administration. Nakapasok sila sa DPWS. Dati ang kanilang mga project ay local project lang sa Davao City. Doon sila nag-umpisa. Just imagine, isang kontraktor lang yan, 200 bilyong budget ang nakuha sa gobyerno. Diba? Gano'ng katindi? Ay, paano yung iba? Kaya yung 21.2, maliit pa po ito. At alam kong continuous ang monitoring ng mga asset, cash sa mga bangko, ng mga suspect, akusado, ng mga politiko, kontraktor at engineer sa korupsyon. Hindi ko alam kung kayang habulin ng AMLA ang mga deposito o mga nakadepositong pera na pag-aari ng mga korap na nailabas ng bansa. Kasi yung mga magdarako sa pera, maraming diskarte yan. Hindi dito sa Pilipinas itatagong pera yan. Sa abroad yan. Para may tago nila. Ganyan silang kasama. Ito pong 21.2 billion dito lang ho sa atin ito. Yung mga bank accounts sa abroad, hindi pa ho napapag-usapan. Kahit may nahuhold na ganyang kalaki, maliit pa ho yan kumpara sa 1.7 trillion ang nawala sa atin. Huwag natin kalimutan yan. Ang umamin yan ay ang Independent Commission for Infrastructure. Ganyang kalaking pera ang nawala sa bayan mula 2016 hanggang 2025 ng nakaraan taon bago na-expose ang katiwalian. So maliit pa rin na-recover. So, at ganito po yan. Pag yan ay pinahold na ng AMLA sa mga bangko, hindi na ho yan magagalaw. Kahit ano pang gawin ng may-ari niya, hindi na. Ganyan pong katindi yung pag-hold ng gobyerno sa mga bank account. Yung mga private bank at government bank, mga manager na mga yan, hindi pwede nilang pakialaman yan. Walang incoming, outgoing transaction. At pag ginalaw nila yan, mananagot sa central bank, mananagot sa AMLA ang mga opisyalis ng bangko. Kaya hindi yan lang gagalawin. Yan po'y alam ng lahat ng may-ari ng bangko at mga manager ng mga bangko. Basta pinahold ng gobyerno ng AMLA, lalo na kung merong Court of Appeals order, court order, ay hindi ko talaga magagalaw yan. Kaya dapat withdrawin ng gobyerno, ibalik sa kawan ng bayan. Pero sana mas palakasin pa nila ang paghahabol kasi maliit pa po yan. Okay? Ano po ang inyong masasabi? Kahit pa paano nakaka-recover at nagiging positibo ang tinatawag nating whole of government approach laban sa mga abusado. Okay? Samantala, matindi pala itong si Atong Ang, Charlie Atong Ang.
Grabe pala ang mga negosyo nito, lalo ng sabong. Ay dyan pala sa sabong, sabong, bilyon pala kinikita dyan isang araw. Kaya pala ang dami niyang farm. May farm yata, may farm ito sa Visayas, may farm sa Luzon, especially sa Batangas. Grabe pala. Sabong, nangyari lang yan during Duterte administration. Bakit pinayagan yan ng Duterte administration? Ano bang kapalit? Anong kinita ng gobyerno dyan? Kung kumita ng gobyerno, okay lang, pero mukhang hindi. Pagkatapos ito pa nangyari. Namatay pa yung mga sabungero. Pinatay pa yung mga sabungero. So dahil sa pera, pumatay sila. Hindi may kakaila kasi yung pamilya ng biktima ang sumisigaw mula po ng 2021 at 2022 until now. Kaya ngayon na magkaroon na po ng malalimang investigasyon, sabi ni Secretary Remulla, nag-try daw umano si Atong ang nagamitan ng pera ang lahat ng kinaukulan pero hindi nagtagumpay. Nag-try daw si ang nakausapin ang mga investigador, ang prosecutor, ang DOJ, Department of Justice, pati ang husgado, hindi niya natapalan ng pera. Kaya nagtuloy-tuloy ang investigasyon, naipile ang kaso, may warrant of arrest, hinahanap pa siya ngayon. Ibig sabihin kung kahit gaano kalaki ang pera. Kasi nung nakaraang taon na pinag-uusapan pa na puputukin itong isyong ito at tinimbestigahan, may balita nga na willing daw gumastos si Atong Ang ng kahit na ilang bilyon o kahit maubos pa kanyang pera, huwag lang siya makulong. Yung pala ganon. Sabi ni Remulla, nag-try talaga na gamitan ng pera ang lahat ng mga kinaukulan pero hindi natapalan ng pera. Tinuluyan siya. Kaya ngayon pinaghahanap na siya. Pero ngayon, kung gagamitin pa rin niya ang kanyang pera para siya proteksyonan o kung sino-sino dyan. Dahil sabi ng gobyerno, mayroon daw 20 na di umano'y with armed group, armadong grupo ang nagbibigay ng proteksyon. Na dati raw, mga retirado raw po na NBI at police. Naku, huwag kayong paggamit yan, delikado. Ang batas ay mangingibabaw. Ang gobyerno hindi susuko kahit kanino. Kaya kung ano man po yung inyong mga plano, huwag na kayong magpagamit. Si Ang ay akusado pa lang, hindi siya guilty, kaya dapat siyang humarap sa husgado. Pero kung bibigyan ng proteksyon yan, ng mga armadong grupo, dahil pera pinapairal, delikado po yan. Hindi po natatakot ang NBI at ang Philippine National Police. Sabi ni Secretary Remulla, under ito ang PNP, kahit sino, kahit saan siya nandoon, hahanapin siya. Kahit siya pa ay maraming bodyguard, ayan po yung kaabang-abang sa mga pwedeng mangyari. Huwag naman sana na maging masyadong pisikal ang mga mangyayari sa paghuli at pag nakita ang businessman na ngayon ay may warrant of arrest na si Charlie Atong Ang.